people. Ano na? 10 pa pala. So, good morning. Nag-ano kasi ako dito, nagpunas-punas ba? Ano yung mag-ama ko nasa kwarto, nag-ano sila. Doon, nagiga, naglaro. Nood ng King Koy, cartoons. Busy sa kanilang phones. So, ako, linis-linis na ako konti dito dahil maya-maya. Kalat na naman to. Kunting kibot lang ni Bibi Loves, ayan. Kasi nagtingin-tingin ako saan ko ba yung ilagay yung tawag nun. Dalawa ng anyway, yeah. May kasi ako yung pa-birthday soon ni Bibi Loves ba. Hinanap ko yung yung flower para sa balloon. Flower para sa balloon. Para magiging maganda yung design. Kaya lang nakalimutan ko saan ko siya nilagay. Iba yung dito parang iba. Wala. So nandito lang is yung pang ng balon. Tapos yung ganito anuhan to ng mga balon din. Yung ganyan, mga design na balon. Kwento ko sa inyo yung since na mag naman yung Bibi Loves ko, magsi 3 years old na this coming September 5. Ano na kasi ngayon? Ano na ba kayo? Last week of August. So i-celebrate namin yan ngayong next Sunday. So next Sunday. So, alam ko naman na ito, advance talaga to yung hindi, late pala. Late, pero itatry ko on that, nearly on her birthday ni Bibi Loves. I-upload ko to para, diba? Inshallah, mas sana maging para hindi ako, sa busy sa trabaho, andyan, mailagay ko siya. Okay. Ito na lang ilabas ko. Kasi may doon tayo sa kunting lang yung mga laruan lang naman ni Bibi Loves ang nagkagulo-gulo doon. Kailangan lang i-put away ba? Put away. So may lagayan na ako ng pang ito pa rin yung tawag niyan. Kasi marami to nung 2020 na nabili namin to, more than nasa 30 pieces to. Mga panahon na yun, ang mura pa, di ba? So, yun nga. So, hindi naman ganon may celebration. Ewan ko kung nasabi ko ba din dati sa second birthday ni Bibi Loves na kunti lang yung bisita. Hinanda namin siya nung nasa may venue talaga. So, that time na yun, hindi ako nag-vlog. As in, quit talaga ko for a couple of months talaga for vlogging. Char. Diba? Para naman chikat, oy. And then, so marami to. Maraming giveaways na binili namin or hinanda namin. So, siguro, kunti lang yung dumating. Hindi naman siguro nasa more or less mga 10 siguro, mga ganun lang. Mga nasa ganun, basta kunti lang kasi yung iba malalayo, yun. And then, ba't kasi mag-invite ng taga malayo? Tapos, marami, yun nga, maraming na stock ba? Diba? Maraming na leftover, yan, pagkain. Natira, maraming natira. So, syempre, kinikip ko, diba? Para in the next birthday naman, kung meron pang rin ganito, edi gamitin pa rin natin. So, yung tema ni Bibi Loves, wala akong walang may tema. Oo nga, may pink, may yellow, any kind of color, basta may. Kasi ito nga,
Itong may tarpaulin si Baby Love na may yellow. Instead yung damit nga niya na ano, may yellow or pink. Kasi more on pink na kasi siya. So, yung damit niya hindi din pink, hindi din yellow. So, para ano, kasi siya ang pinapili namin, gusto niya princess daw. O, di princess. Pero ang princess na dress na gusto niya, hindi pink. Kasi may pink naman sana. Hindi ko gusto kasi parang masikip dito. At saka, yun lang daw ang natira. Ano ba yun? Ay, basta parang ganun senaryo. And, mga balloons na mga, ano, ganito, ganyan. Kulang pa to. Bibili pa ako ng, ano, mga puti. Dahil walang puti. Pero sakto na tong mga color na to. Ano lang, 4 na color. Green, purple, yellow, and pink. Diba? Para ano naman siya, colorful. And then, yung mga giveaways ko, yung mga ganito na giveaways, oh. Ayan. Ano na. Ayan siya. Ano to pang, ano, sa ref. Magnetic, sa magnet. Magnet, and then, the same time, pangbukas din ng red horse. Mga soft drinks ba. And then, yeah. Yung mga lagyan din ng mga kahit konting abubot para, di ba? Abubot talaga. So, yan. So, prepare ko lang sila. Maaga pa naman eh. Kaya, kahapon kasi pumunta kami sa labas. Lumabas kami. Lumabas nga kami. Balik na naman tayo doon. Lumabas kami dahil nga bumili ng mga ano ni Baby Love, yung balon tsaka yung dress niya. Ay, malinis na yung TV. So as usual, ako pa rin yung magde-decorate. Ako lang naman lagi. Siyempre nanay tayo, di ba? Tayo ang nakakaalam kung anong gusto design. Dito ko na lang ilagay para hindi ko na siya maanahan pa. Yan, isahin ko na lang lahat. Palitan ko lang kayo ng battery. Chika-chika tayo. So, ayan. So, kwento ko sa inyo yung ano, yung paano yan, yung experience ko sa nabuntis ako, tapos yung nanganak ako kay Baby Loves. Yun, parang hindi ko yan nakwento dati eh. Ang parang wala. So nung yung experience ko sa papanganak ko kay Baby Loves, kasi ako cesarean section. So syempre, parang fresh pa rin sa alaala ko yung nangyayari eh. Kasi, time na yun na yung September 4 ng gabi, umalis kami ni Dudong kasi kumain kami sa labas noon. Kaming tatlo ni Chahin. So, dito lang sa parang Maidan Square dito na, kung sa mga taga-Turkey, alam yan ng mga Maidan Square. Yan. May Maidan pa, may square pa. Parang malaking basta. And then, banat ako ng kain kasi siyempre wala pa naman eh. Kasi yung time ng or date ng hiwain ako. Kasi September 10. September 10 pinapili na ako ng doctor ko anong gusto ko ng pitsa. So, sabi niya, Wednesday, ang free lang talaga ng date na yun is 10 lang. Walang schedule ba? Sabi ko, okay, sige, yan na lang. So, yun na time na yun na September 4, kain, ganito, ganyan, kasi malayo pa naman ganito. Pero sobrang na ng chan ko nun.
Tapos, lisngag-lisngag na ang ilong mo. Agoy. Pagka uwian namin dito, naglakad lang kasi kami naglakad. Kasi medyo hindi naman kalayuan din yung galing dito papunta doon sa restaurant na yun. Noon, ang tawag na restaurant na yun is Roma. Maganda yung mga pagkain doon. Tapos, pag uwi namin dito, syempre, banat ako ng kain. Pero hindi na ako makatulog niyan. Pagdating dito, ganyan, nood ang TV, kahit ano lang kinakain ko, maano ako sa tubig. Grabe yung pag-inom ko ng tubig. Yung pinakamalamig talaga. Di, syempre, pabalik-balik ako ng toilet noon. Basta na, naalala ko eh. Patapos nun, hanggang sa natulog na ako, hindi ako makatulog. Wala talaga. Pabalik-balik ako ng toilet. Ganon pa rin ano. Tapos, umihinga. Pupunta pa rin ng ref para uminom ng malamig na tubig. Tapos, balik naman sa pagtulog. Balik sa pagtulog pero yung isip ko hindi makatulog. Hanggang sa, siguro around 6, mga 5 ng September 5, 2020. Alas 6 ng umaga, siguro around 6, basta hanggang ganong oras, bigla akong napatalon sa kama kasi biglang may pumutok yung sa ano ko, may parang pumitik ba, ayun, lumabas lahat ng yung tawag yung panubigon, yung tubig yun, labas. Tapos sa isip ko, gusto ko pang uminom ng kape. Uminom ng kape, ginising ko si Dudong, sabi ko, Dudong, gising ka, pumutok na yung tubig. Yun nga. Pero yung, sabi naman kasi ng doktor, pag may naramdaman kang may pumutok or may tubig na, diretso na kayo ng hospital. Kasi malapit lang ng hospital dito. Wala, siguro kung sasakyan, 3 minutes lang, ganun. Malayo na yung 5 minutes, yung ganun. Kung may sasakyan ha. And then nun, ako, naligo ako, nagmamadali akong ligo while yung tubig agas ng basta laging daloy ng tubig, basta agas siya ng agas. Iwan ko Tagalog yan, oy. Si Dudong, nagpanik na si Dudong. Sabi ko kay Dudong, relax huwag kang magpanik. Wala, lumabas si Dudong, naghanap lang kasi no time na yung wala pa kaming sasakyan. Pero prepare na yung mga gamit na para sa amin sa hospital. Tapos sinawagan ni Dudong si Chahin. Yun, pagtawag ni Dudong kay Chahin. Pati din pala si Chahin, nagpanik. So yun, nakaligo na ako. Kasi ako, nagalit pa ako kasi gusto ko pang uminom ng mainit na tubig o gusto kong uminom ng kape. Sabi, hindi na pwede kasi ka na ngayon. Baka isiis ka, ganito, ganyan. Nung check up natin doon sa hospital. Wala. Sumasakit yung chin ko, basta sa Bisaya siya ba ang tawag yan. Busog. Alam yung busog. Hindi yung busog na ka ha. Basta busog. Busog sa Bisaya. Binubusog ba? Noon, ayun, alis na kami. Agoy, ang sosi ng pintuan naiwan dito sa loob. Ang phone ni Chay naiwan dito sa loob. Basta ako, sabi ko sa inyo, huwag kayong magpanik. Okay lang ako. Kasi sa isip niya, nga, ikaw okay ka. Sa feeling mo okay ka, pero kami mismo hindi okay. So, ganun. And then, pagdating doon sa sa hospital, kala nila normal delivery ako. Pagka alam nila na hindi, so, chinek ulit ng kasi may yung doktor ko noon parang may schedule din sa mga nganak din on that time din. So, antay lang muna. So, lagi parang umaagos pa rin yung tubig. Yung panubigan ko ba, yung ganon. So, waiting kami doon. Hindi ko na alam kung may picture ba ako noon. Basta, na yun eh. Parang meron. Try ko hanapin. So, syempre,
ayun, pag-check doon na nandun ang doktor, chinek up na. Sabi niya, ano pa rin si Baby Loves, tagilid pa rin ba, hindi pa rin na siya nakapwesto. Tapos, syempre, ilang oras na, from 6 hanggang 9. Kasi, na si Baby Loves na pinanganak ko, 5:59. Oh, 9:59. So, yun, nung in-inject ka na ako, pinaganon pa ako. Grabe yung tapos may in-inject dito sa likod. Yun lang ang naramdaman ko na parang pinitik yung sa likod. Basta may in-inject doon. Tapos nun, marami may nakatusok dito, tusok dito. Ganon. Tapos buti naman, marunong naman sila mag-English. Kaya medyo, ganon. Tinatanong ako lagi, ganito, ganyan. Kinakausap ako ng mga nurse. Well, may nagagalaw dito sa akin. Naramdaman ko lang yung may ginalaw sa tiyan ko. Yun lang talaga ang alam ko. Tapos, feeling ko, pagkatapos nung lumabas na si Baby Loves, ayun, may picture kami. Tara, pakita niya yung picture. And then, katapos nun, si Dudong, gabi ng kaba ni Dudong. So, yung ni Dudong, hindi mawari yung sabi niya, while nasa labas daw siya nag-aantay kasi mga ilang minuto din siya nag-aantay sa akin eh. More than 45 minutes daw. Maximum daw, mga ganun. So, sabi pa ng doktor sa akin, buti na dali natin kasi si Baby Loves daw, wala na siya sa ubos na daw tubig. So, siyempre, nakabalot din yan, pala, no. Kung ganon, buti daw na dali agad. So, yun, pagkatapos ko ng anak, pagkatapos ng anesthesia, ang sobrang sakit. Yun lang naramdaman ko. Sobrang sakit. Tapos kailangan patayuin. Pag okay na yung mo, patayuin ka. Pero pwede naman, pag sobrang sakit, may inject na naman sa'yo para para magiging okay. Tapos, may isang nurse dun, parang pinupush niya yung dito ko. Parang dito ko. Ewan ko ano yun. Masakit yun pero di naman naman ako, tolerable naman sakit nun. Hindi kasi ako na tawag niyan sa madaling masaktan na. Sa mga needle ba, hindi ako masyadong nasasaktan yung ganun. May tawag niyan eh. Nasa isip ko, hindi ko maibigkas. Tolerable. So yun na, sunod na yung experience ko kay Baby Loves. Ang lang, syempre, nakakamiss yung baby pa. Yung baby pa na hindi ka inaaway. Ngayon, marunong nang mag-away. Diyos ko. Yun guys, 11:30 na. Yun lang ang chika ko sa inyo for today's video. Experience ko lang kasi ito. Bago kami after naming makabakasyon ng Pinas, mag-ano na kami, sundan na namin si Baby Loves. Naka-schedule. Inshallah, this year or next year, di natin alam. God knows, di ba? Pero syempre, kailangan naming, may kapatid si Baby Loves dahil ang hirap kaya pag, isa lang yung anak mo. Hindi natin alam ba, syempre, tayong mga magulang, matatanda na, kahit papano may makausap man lang sila, lalo pa sa akin, dito sa Turkey, hindi about sa akin, sa pamilya ng asawa ko is, pa sila, walang magandang komunikasyon, kumbaga. So, ang naging, yun nga, lagi nyo nakikita, yung tiyahin namin,
Tsaka ni Dudong at saka yung Chuhin, ay hindi namin pinakita si Chuhin. Bawal daw. Ay hindi man sa bawal. Ayaw lang, privacy, siyempre. Tsaka si yung pinsan ni Dudong, yun lang. So sa talaga mga kapatid ni Dudong or mga magulang niya, never since na andito ako, nung nanganak ako. Pero hindi inano niya yan si Dudong. Pinunta niya yan sa office ng party ng side ng tatay niya. Dahil nga mag-usap, ayaw ni Dudong. So, wala. Ay, hindi ko siya kay baka, 'di ba? Magiging away na naman kung ganun. Pero syempre, sinasabihan ko naman siya lagi na pag may time, nasabihan ko siya nga, "Oy Dong, ganito ganyan Dong. Syempre matatanda na tayo, kailangan may si Baby Loves, ganito ganyan. Makilala niya yung mga niya, lulot-lula niya sa side mo." Kasi ako una yung nasasaktan na ganun. Syempre, ramdam ko yung siguro gusto ng mga kapatid niya na makita si Baby Loves. Wala ko nakikita nila on picture kasi syempre sa pinsan ni Dudong, nag-usap naman siguro sila minsan ganito ganyan sa mga picture, may friend to friend, yung ganon. Nakikita, syempre mararamdaman ko pero wala mapipilit pa natin ang hindi. So yun, kaya ayaan na lang natin si God nang bahala kung kumbaga mag-open heart sila ba na to make them may peace of mind din sa kanila, yung ganun. Basta inshallah magiging okay din sila. Sabi ko, di bali na sa akin, sa anak lang natin. So anyway, that's all for today's video. Bye. Naiiyak ko kasi sa Baby Loves ko lang naman. Pero yun, we'll see soon sa birthday ni Baby Loves. Anong maganapan, kung ilan ba kami, 3 lang kami. Yung ate ko hindi siya makapunta dito kasi nasa bakasyon sila yata. Hindi ko alam. Itatanong ko pa yun. So yan guys, nag-sitting vlog tayo guys, nag-yaw tayo guys. Oo. Ang dalawa doon ano pa, 11:35. Hi! Marunong na yan magkuha ng mga dress niya sa loob, sa cabinet. Yung pambahay lang. Sabi niya, "I want to wearing dress, mommy. I'm a princess." Tapos pag naman siya, makadress na naman siya. Ikot-ikot siya. "Look, mommy, I'm a princess." Oh my goodness. Buti na lang girly yung Baby Loves ko. Kasi yung nanay, hindi girly. Yeah, diba? Makita nyo laman. Hindi talaga kumano sa... Kasi ko, once na blue moon, kung makikita yung pagka-girl na loko. Wala talaga. So, yan guys. Bye-bye. Ay. Wee. Nerede Ayşe? No, bed. Ha buradaymış. So, see you on the next vlog. May pa pala ako. Today is ngayon. Darating yung nanay ni Madam Hanilu, ni Madam Filipina living in Turkey. Yan. So, finally, Oma is here na in Istanbul, in Turkey. So, welcome to Turkey. Auntie! Yeah! Wee. Ano? Wee. Show mommy? Baby. So, yan guys. So, ngayon nga, mamayang mga alas 2 o alas 3 daw darating. So, hindi kami makapunta. Dahil, nagmamadali din sila. Sila Hanilu at Gunner dahil may tindahan sila, diba? So, hindi sila makapunta dito. At kami din, hindi din makaano sa kanila kasi
nagmamadali nga, di ba? So, take care. Ay, ingat kayo sa biyahe nyo. And, yeah, welcome to Turkey, ante. see you soon. See you soon. Muanhar ako di apohon. Bisaya yung yung ante ni, ay, natande, mama ni Hanilu. So, bye. Thank you for always watching Filipina Living Istanbul TR and have blessed Sunday to everyone.